Ito rin, no? Yung mga gulong. Puro nakakalat. Paikutin mo muna, puno na eh. Eh, ayoko sanang nasa kalsada eh. Hi everyone! Nakakahanga ang matalino at maayos na pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go kasama ang MMDA sa mga kababayan nating nakagawa ng violation. Sa video na ito ay panoorin natin ang nakakabilib na pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga may-ari ng illegal parking na sasakyan. Panoorin natin ang video na ito. Nandito po tayo sa Masaya Street, no? Malapit po ito sa Teachers Village na kung saan this is actually a public concern complaint area. So dito muna tayo. After this, we'll move towards a 8888 complaint area naman po sa Barangay Bahay ko. Dito ay makikita natin ang mga sasakyan na ginawa ng parkingan ang mismong kalsada. Both side both side, no parking to. Pag may mga driver, kung nasa loob, tulog, gisingin nyo na lang, paalisin nyo na lang. Pero pag wala talagang driver, that's the time, itow natin at tikita natin. Makikita naman ang mga mesa ng karinderya na inilagay sa bangketa. Pumapasok dito sa Pilcoa? Kaya nga, yung galing Pilcoa, make sure nyo makalabas. Tapos yung papasok dito, pa-divert nyo na lang muna. Patabihin nyo nga muna yung mga raker natin para makadaan yung mga sasakyan. Meron namang dalawang sasakyan na wala namang driver pero nakapark sa gilid ng kalsada. Ano ba yung mga yan? Puro kalat eh. Paki-assist nyo para hindi tayo mabulunan. Napansin naman ni Sir Gabriel Go ang mga tricycle na basta na lang nakaparada kahit hindi naman ito gumagana. Grabe na yung kalat dito oh. Morning. Dapat ito malinis na to eh. O 7, dapat i-coordinate sa barangay to. Kahit na may pila pa ng tricycle dito, yung mga tambak na tricycle dapat linisin. Kalat na eh. Ito naman nakatira dito ay ginawa ng tambakan ang mismong kalsada. Makikita natin, ginawang tambakan na yung gilid ng kalsada. So instead of madadaanan, ayan, nagkaroon ng tambakan. May mga tricycle naman na iniwan lang sa sidewalk na sanay lakaran ng mga tao. Kaya kailangan ito ang mga tricycle na ito. So tulad po niyan, nabigyan ng terminal permit itong mga TODA nito. However, ang pwesto po nila, inner lane or inner sidewalk na kung saan hindi po sila nakakaharang sa malalakaran ng tao. So tulad po niyan, naiwanan yung mga ilang units na nasa lakaran ng tao. So definitely illegal parking sila. And unfortunately, wala po mga driver, so matotow po sila. Ang mga kahoy at gulong na basura naman ay iniwan lang sa gitna pa mismo ng kalye. Morning! Ito rin no, yung mga gulong. Puro nakakalat. Bawasan na natin yan. Bawasan nyo pa iba. Kaya parang ito. Okay. Inayos naman ni Sir Gabriel Go ang mga tricycle na pinayagan naman bilang terminal pero hindi bilang parkingan. Andyan na yung isang tow truck. Pakuha mo na tong isang tricycle yung naiwan. Ano ba yan? Ha? Hindi, kaya nga tinatanong ko ano na ba yan. Kasi parang na-junk nyo na oh. Kung may may-ari yan, pakuha nyo na. Sa inyo po ba yan? Alisin nyo na kasi kahit... Sabi kasi ni Sir, okay lang naman daw. Pero kung ano naman
Hindi, alisin nyo na dapat kasi pinapayagan yan, terminal. Eh, ito, ginawa nyo, tambakan. Ay, sorry sir ha. Ito po kasi kayo silang po umuwi kagabi, namatay yung magulang. So, hindi, kasi nga po ang permit yun dito, terminal. Terminal meaning, dapat may driver. So, technically, if there's no driver, illegal parking. Okay. Pwede ko po itow yan. Okay sir, anyway, kung ganun po, iaalis ko. Ang nag-depend lang naman kay sir, kasi ang sabi Opo. niya, as long na nasa. Hindi, kasi nakita nga namin, Ito po as long as kasi, nasa sir. pader, nasa gilid, pinapayagan ng terminal. Pero po, ang terminal, pinapaliwanagan ko po kayo, kailangan may driver. So, sir, opo sir, okay po. Opo, pag walang driver, illegal po yun. Ubod naman ng daming tricycle ang nakasakay sa truck dahil sa illegal parking. Paikutin mo muna, puno na eh. Paikutin mo muna ibang tricycle kasi puno na. Sa kalsada na kayo. Ang dami. Ayaw alisin. Oy, to truck! Pila-pila, kunin nyo nga to. Pakinggan naman natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga tricycle na nakapark sa mismong no parking sign. Oo. Doon sir, nilapitan niya po ako. Sabi niya ako sa lisensya. Eh sir, yung mga kasama ko, umalis na. Sabi ko, sir, alis na lang po ako kasi umalis na po. Hindi, lisensya. Hindi, magagalit na ako sir. Ako sir, kung hindi ko ikukuha na lisensya ko, pero bilang respeto, binigay ko na Yan lang. ba, siya ba yung nakaparada? Oh, siya yung nakaparada sa ilalim ng no parking. Nakita ko yan eh. Ay, Si Wenceslao ba yan? Oh, ayan oh. Oh, siya nga yan. Eh, nandun ka pala sa may signages na ako eh. Ay, Ayan, ikaw yun, ikaw yun sa may green na yun. May signage na no parking doon, di ba? Nakapila kayo. Ikaw yung nasa dulo. Ikaw yung tinawag. Kita ko yun kasi nasa tapat ako. Dapat ang pila, wag naman sa ilalim ng no parking. Ay sir, pagkataon lang po kasi may bilang po kasi kami. May bilang po kasi. Ilan ang bilang nyo? Bali, 15 lang po. 15, ganun karami. Okay, paalala, kahit na may pila, bawal harangan ng gate, bawal harangan ng pedestrian crossing, hydrant, and lalo na pag may sign. Doon kayo sa harap lang konti. Di ba may ano yan, 65 meters away from Commonwealth, Pilcoa, papasok? Oo. Sundin natin para hindi tayo nagkakaproblema. Po sana po ako nito kasi may binigyan naman po kami ng permit pansamantala lang. Dito lang po. Kasi iakit din po kami sa taas. Sa taas? Iakit po. Dati po kasi magkasama kami sa taas. Napupuno na yung bangketa dito man. Hindi, ang ano sir, ganito po, ang alam ko po, last April, nag-usap po kami sa Action Center. Ang tapos na raw po yung memorandum ng GSIS sa Quezon City. Puputasin po ito eh. Papasok na po kami sa Pagbutas na, saka na. Pag hanggat hindi, hindi. Kasi grabe na yung pila nyo, tinan nyo. Sir, yan po na po kasi Yun, kami yun nga. Hindi tira mo katulad kanina, pag nagkapunuan, bulunan kayo sa labas. Tapos yung ibang miyembro nyo nandito. Ang usapan, sagad sa pader, di ba? Oo, dapat ganun. Yun na lang sir. Nakakahanga naman ang solusyon na sinabi ni Sir Gabriel Go upang solusyonan ang mga illegal parking na tricycle. Ng meeting, kasi unang-una alam ko napakadami nyo. Pangalawa, may isa pa yung color green. Eh ayoko sanang nasa kalsada eh. Kasi may nakalagay no parking eh. Baka siguro mapagkasunduan natin, baka naman pwede magsama muna kayo. Pero magkaiba kayo ng ruta, di ba? Hindi, kaya nga, magkaiba kayo ng ruta. pwede naman siguro mag-alternate. Dapat kasi sir, hindi sila dito nakapila. Dapat sila dito. Hindi, ang problema kasi binigyan sila ng permit, di ko alam bakit. Sir, malakas kasi sa City Hall, sir. Sir, baka pwede sila din sa likod. O yun, yung ganon, pwede. O, kayo, facing doon, kayo dito. O, pwede siguro. O, ganon na lang. Hatiin natin. Sir, lagyan ng kaya lang. Usap na lang po uli kami. O, usap kayo. Usapan po Upuan natin. natin. Mag-ano rin kami sa barangay. Upuan ko yung meeting. Tapos pag-usapan natin, kung kailangan lagyan ng linya, lagyan ng signage, walang problema. Ito namang motor ay nakapark mismo sa sidewalk na lakaran sana ng mga tao. Walkbed, motor. Sino ba tinikita nyo, hindi mainalis? Pumasok ulit sila sa ano? Pasok ulit sa bangkol. Marka natin yung motor. Nakita natin ang pagsasaayos ng Sir Gabriel Go
at talagang napahanga ako sa talino at galing niya sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Lalo na yung pagbibigay ni Sir Gabriel Go ng solusyon doon sa terminal ng tricycle. Dito natin makikita na si Sir Gabriel Go ay isang tunay na leader dahil nagagawa niyang ipatupad ang batas at maramdaman kung paano makapagbibigay ng solusyon. Dahil sa pakikinig ni Sir Gabriel Go sa mga problema ng mga tricycle driver ay nagawa niyang pag-isahin ang terminal upang hindi na kung saan-saan nakapark ang mga tricycle. Isa itong patunay na si Sir Gabriel Go ay alam ang nangyayari sa kalye kaya nakapagbibigay siya ng pangmatagalang solusyon. Hindi pa pala huli ang lahat sa Pilipinas. Ang kailangan lang pala natin ay isang leader na totoong tatayo para sa atin. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.